Isang lalaki ang nagde-date kasama ang isang babae at sinasabi niya na siya ay isang superhero na kayang malaman ang sukat ng balakang ng isang babae sa isang tingin, na ikina-impress naman ng kanyang kadate, gayunpaman biglang dumating ang kanyang anak na si Min at ibinunyag na hindi siya superhero kundi isang taga-disenyo ng banyo. Kahit na ganon ang mga babae sa restaurant ay nanatiling humanga sa kanya, sinumbatan siya ng anak na ang dahilan kung bakit umalis ang kanilang ina ay dahil sa pagiging lasenggero at babaero ng kanyang ama, kaya't nalungkot ito at inamin ang kanyang pagmamahal sa anak na lalo lang nagpa-frustrate kay Min. Umuwi sila sa kanilang apartment at agad nagbihis ang matandang lalaki na kinagalit ng mga lalaki, tumingin siya at pinuri ng kanyang kakaibang kapitbahay na si Yamada ang kanyang kasuotan, ngunit nainis ang lalaki kaya isinara ang pinto. Bigla siyang kinailangang magbanyo at nagmamadaling pumunta sa CR, na kinagalit ng kanyang anak at sobrang nagagalit si Min at sinabi sa kanyang ama na sana ay mahigop siya ng banyo. Akala ng lalaki ay nakakatawa iyon kaso bigla nga siyang nahigop na parang portal patungo sa ibang mundo. Napunta siya sa isang malaking silid sa imburnal at sinalubong ng isang malaking lalaki na may mataas na boses na nagsabing siya ay magiging tagapagtanggol ng mundo dahil siya lang ang nagbanyo sa oras na iyon. Pero hindi interesado ang lalaki at binaliwala ito kaya't binato siya ng mataas na boses na lalaki ng wrench. Sinabi nito na ang katawan ng lalaki ay nagbabago na bilang superhero at dahil sa pagsalakay ng mga alien kinabukasan, kailangan niyang gamitin ang kanyang mga superpowers upang protektahan ang mundo at tumayo ang lalaki mula sa banyo na mukhang isang matabang lalaking nasa middle age na. Sa sobrang hindi makapaniwala sa nakita sa salamin ay nagtagal bago siya sumigaw at nagpanik. Samantala ay nagbabanta si Min na sisipain ang pinto pababa pero nang buksan ito ay nakita niyang natutulog na ang kanyang anak, samantala ay may isang spaceship na papunta sa mundo at si Emperor Blackway na isang cockroach monster, ay nagsabing handa na siyang lipulin ang sangkatauhan. Sinabi ng prinsipe na kinabukasan ay dapat ay nasa kalaliman na ng kawalan ang sangkatauhan. Inihiga ng hero ang kanyang anak sa kama at iniisip kung ano ang sasabihin sa kanya kapag nagising na ito at napansin niya ang teddy bear ni Min, at naging nostalgic sa pag-alala noong bata pa ang kanyang anak at nawala ang kanyang mga alalahanin. Dahan-dahan na nagising si Min at nakita ang isang estranghero na gustong magbigay ng goodnight kiss sa kanya kaya sinuntok niya ito sa mukha, sa pagtatangkang ipagtapat ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Aksidenteng nakapagsalita siya ng mga malaswang salita na ikinagalit ng kanyang anak na pinatalsik siya palabas ng bahay. Naupo ang lalaki sa kalye sa harap ng kanyang apartment at nag-iisip kung ano ang gagawin, nakatulog siya hanggang sa mag-umaga na at nagising siya sa sigaw ng mga babae dahil hinahabol sila ni Emperor Blackway. Hinampos niya ito ng tsinelas at lumabas na ang Emperor ay kasinlaki lang ng karaniwang ipis. Naging gaya ng dati ang kanyang pang-aakit kaso hindi ito nagtagumpay at umalis sila, ngunit buhay pa rin si Blackway at inimbitahan ang hero sa kanilang alien group pero hinahampas lamang ng hero ang tsinelas sa lupa ng paulit-ulit. Sunod na lumitaw ang mechanical shrimp monster na si Iron Shrimpman, kaso sa isang hampas ng tsinelas at isang insulto ng hero ay agad bumagsak ang halimaw at nakita ng hero na nailigtas na niya ang mundo kaya sinabi niyang magiging superhero na siya. Ngunit natapos ang kanyang sandali nang masipa siya ni Min dahil sa inis sa kanya pagkakita sa umaga, samantala ay nainis ang prinsipe ng mga alien sa kanyang mga tauhan dahil sa mali ang pagkakaintindi nilang walang superhero ang mundo, hiniling ng halimaw na si Beast King Ouroboros na mapakalma siya dahil siya na ang susunod na makakalaban ng hero. Balik sa mundo, kailangan ng hero ng matitirhan kaya kumatok siya sa apartment ng kapitbahay at binuksan ni Yamada ang pinto at masayang tinanggap siya. Sa loob ng bahay ni Yamada ay nahihiya ang hero dahil kailangan niyang abalahin ang kanyang kapitbahay. Tinanong siya ni Yamada kung ilang itlog ang gusto niya sa almusal, at nagulat ang matandang lalaki dahil bakit naka-apron lang ito at nilagay ni Yamada ang mga itlog sa mesa at lumabas na napakalaki ng mga ito na parang mula sa cartons. Nang hawakan niya ang itlog ay isang higanteng ibon ang lumabas na ikinagulat niya. Nakipagbuno si Yamada dito hanggang sa ito ay matulog. At sinabi na sana pinakuluan pa niya ito ng mas matagal at hindi na ito kinaya ng superhero kaya pumunta siya sa banyo, samantala ay palabas na si Min at nagtataka kung bakit ang ingay ng kapitbahay ng maaga. Habang naglalakad ay iniisip niya kung nasaan ang kanyang ama at kinuha ang kanyang cellphone at sa banyo ni Yamada, nakaupo ang hero sa inidoro at nag-aalala na hindi alam ang gagawin at tumunog ang kanyang cellphone at natuwa siya na tinatawagan siya ng kanyang anak.
Gusto niyang sabihin na siya ang kanyang ama kaso ang lumabas sa kanyang bibig ay mga nakakadiring salita, na nagpagalit kay Min kaya inakala nitong may bastos na may hawak ng cellphone ng kanyang ama at ibinaba ang tawag. Sa kalye ay naglakad si Beast King at napadaan kay Min kaya nagtaka siya kung bakit ang daming mga weirdo kamakailan. Tumunog ang isang apartment at laking gulat ng Beast King ng isang cute na babae ang sumagot, kaya siya'y namula at aksidenteng naituhog ang kanyang ulo ng kanyang invincible claw at bumagsak sa lupa. Sa spaceship ng mga alien ay galit na galit ang leader dahil muli silang natalo. Isa sa kanyang mga sundalo ang voluntaryong sumunod at nawala sa teleportation, siya'y muling lumitaw sa apartment kaso sa maling lugar kaya't nahulog siya mula sa mataas na lugar, ngunit dahil siya ay ang Chicken Overlord ay mayroon siyang mga pakpak na ginamit upang bumalik pataas. Sinabi ng mga alien na ang kanyang death magic ay napakalakas na kaya niyang pumatay ng mga planeta, samantala ay pumunta ang hero sa sarili niyang banyo upang makausap ang mataas ang boses na lalaki mula sa dati. Ngunit hindi nagtagumpay. Umupo siya sa inidoro at malalim na nag-iisip tungkol sa kanyang gagawin at nakita ng isang kaklase na lalaki si Min na nakauniforme. Ipinaliwanag niyang nagkamali siya ng pag-aakalang araw ng klase iyon na nagpaaliw naman sa lalaki at samantala, pumasok si Chicken Overlord sa apartment ni Yamada na iniisip na naroon ang kanyang target. Nakita niya ang malaking itlog at inakala niyang ito ay kapatid mula sa kanyang planeta. Nagulat siya nang ito'y naging pagkain at inisip niyang mga masamang nilalang ang mga tao at nakita siya ni Yamada na tuwang-tuwa na makakita ng isa pang ibon na kanyang makakain at hinabol siya nito. Sobrang nadisturbo si Chicken Overlord kaya siya'y tumakbo palabas ng apartment, napadpad ang chicken monster sa hero na gustong kainin siya para sa almusal at inatake siya ng ibon gamit ang supersonic na boses ngunit hindi naapektuhan ang lalaki. Walang epekto ito kaya't mas nag-alala siya nang makita ang kanyang anak na babae kasama ang isang lalaki sa kalye. Nagulat siya sa pag-aakalang bumalik ang mga taon ng inosente pa si Min kaya't galit na galit siya sa flirty na lalaki at kanyang ininsulto si Chicken Overlord at natalo ang ibon. Nang mag-alala ang mga alien ay hiniling nila sa kanilang boss na sumuko na sa pagsakop sa Earth. Ngunit hindi na nag-aalala ang boss dahil nakita niya ang kahinaan ng superhero. Sa Earth ay patuloy na nag-aalala ang hero habang pinapanood ang kanyang anak na nag-e-enjoy kasama ang isang lalaki, nangako siya na protektahan niya ang kanyang anak anuman ang mangyari. Natuklasan ng mga alien na ang buhay na nilalang sa Earth ay nahahati sa lalaki at babae, madaling makilala dahil ang mga globo sa kanilang katawan ang naglalaman ng kanilang enerhiya. Ang globo ng mga lalaki ay nasa ibabang bahagi habang ang globo ng mga babae ay nasa dibdib at mas malaki. Bukod dito ay kung mas malaki ang enerhiya ng mga babae, mas mapanganib sila sa mga lalaki at ipinakita ng alien ang isang video ng isang babaeng may malaking globo at lahat ng alien ay nagsimula sa malalaking nosebleed, napagtanto nila na ang kanilang hukbo ay puro lalaki at hindi makakatapat sa mga babae. Ang prinsipe na dinuguan din ang ilong ay tinawag silang pathetic at nagplano ang mga tauhan ng prinsipe na makidnap si Min upang sirain ang loob ng hero. Nag-aral sila ng tipikal na kagustuhan ng mga babae at gumawa ng pinakamahusay na sandata, si Dream Guy. Sa estasyon ng pulis, iniulat ni Min na nawawala ang kanyang ama ng isang linggo kaso sinabi sa kanya na maghintay pa at bagaman nasaktan, nag-aalala ang matandang lalaki na baka ma-in-love ang anak niya sa isang pulis at dumating si Yamada at nakita ng hero ang isang batang lalaki na papalapit sa kanyang anak. Natakot niya ang bata gamit ang flasher kaso agad silang nahuli ng pulis. Habang iniisip kung ano ang gagawin ay nakita ni Min ang isang lalaki na mukhang taki at inakalang bumalik na ang kanyang ama. Nang makita niyang walang mukha si Dream Guy ay tinadyakan niya ito palayo at sinabihan na huwag nang bumalik. Nagpadala ang mga alien ng isang luxury car bilang suporta sa kanilang nilikha, ngunit hinarang ito ng hero na galit dahil tinatangkang bilhin ng mga alien ang kanyang anak gamit ang pera at sinabi niyang siya na lang ang gawin nilang target. Sa wakas ay ipinakita ng mga alien ang kanilang tunay na anyo at ang kotse ay nag-transform sa isang mecha robot. Naiinis sa pangbastos ng hero sa kanyang itsura, naglabas ang kotse ng sunod-sunod na atake ngunit hindi man lang ito nakaabot sa target, binugbog ng matanda ang kalaban at sinira ang buong makina at dinala niya palabas si Dream Guy at sinermonan ito sa pang-aabala sa kanya at sa kanyang anak. Samantala ay malungkot na bumalik si Min sa walang laman na bahay at naalala kung paano laging bumabalik agad ang kanyang ama matapos ang biglaang mga biyahe. Umiyak siya at sinasabing sana sinabi ng ama kung gaano siya katagal mawawala at sa kabilang panig ng pinto,
narinig ng matanda ang pag-iyak ng anak ngunit hindi niya ito mapalubag dahil sa kanyang sitwasyon. Kinabukasan ay nagising si Min na malungkot pa rin mula kagabi, subalit natuwa siya nang makita ang almusal na inihanda ng kanyang ama na may kasamang note na nagsasabing kainin ito habang mainit pa, kahit hindi ito eksaktong nais niya ay napaluha siya sa pag-iisip na nasa tabi pa rin niya ang kanyang ama. Nasa labas ang hero at masaya na nagawa ang makakaya niya at biglang lumitaw ang alien prince at pinasok ang kamay sa dibdib ng lalaki, sinasabing napilitan siyang gawin ang lahat ng mag-isa at habang nagsasalita ang alien tungkol sa kahinaan ng hero, walang pakialam ang hero at nagpik ng ilong. Hindi makapaniwala ang prinsipe dahil patuloy na gumaling ang hero sa bawat atake at galit na galit ang prinsipe. Sinubukan na unawain kung bakit abala ang hero sa kanyang ilong at kinuha ng prinsipe ang booger at inisip na ito ang kanyang natural na kaaway. Kinain niya ito agad at buong kumpiyansang lumipad sa kalangitan, napapansin na matatalo na niya ang hero at habang natatawa ang hero ay kinolekta ng prinsipe ang booger mula sa lahat ng tao sa mundo, ginawa niya itong malaking bola at napagtanto na wala nang makapigil sa kanya ngayon. Nag-aalala ang hero na baka ibabagsak ng prinsipe ang malaking booger sa lungsod, sa kanyang sorpresa ay nahulog ang bola sa prinsipe mismo at natabunan siya ng kanyang sariling sandata, umatras ang hero ngunit muling bumangon ang bola dahil hindi sumuko ang prinsipe. Bago simulan ang atake ay tinanong ng prinsipe ang pangalan ng kalaban at binanggit niya na siya ay tatay ni Min, kaya't inakala ng prinsipe na daddy lang ang pangalan niya at sa pagsubok na hampasin ang booger ay nahawakan niya si Min, napagtanto ng ama ang sitwasyon at sinubukan na pababain ito. Inakyat siya ng anak at binugbog siya sa mukha, galit na nagdadagdag siya ng problema habang siya'y nagdadalamati sa kanyang ama at nakita ng prinsipe ang eksena, naalala ang pagtanggap niya sa mga bagbog ng kanyang ina na may pagmamahal. Naunawaan niyang umibig siya kaya't tinanggal niya ang booger at inalok ng kasal ang batang babae. Tumigil si Min sa pagbugbog sa kanyang ama at bumalik sa kanyang kwarto nang walang salita. Iniisip na walang saysay ang pag-amin na walang laman ang kamay. Sinabi ng prinsipe sa kanyang mga tauhan na hanapin ang pinakamahusay na regalo at nagpasya siyang bilhin ang lahat ng apartment sa kanilang building, ngunit nagulat sila nang makita ang presyo ng isang unit dahil ang kanilang pondo ay sapat lamang para sa isang maliit na kwarto. Hindi nais sumuko sa kanyang pag-ibig, nagpasya siyang ibenta ang kanilang spaceship ng mura at iniwan ang tanging paraan upang makabalik sa kanilang planeta sa kabila ng desperado na pag-iyak ng kanyang mga tauhan. Sa bahay ay hindi gumagaling ang mga sugat mula sa mga suntok ni Min habang nag-aaway ang dalawang kasama sa kwarto. May nag-doorbell at ito'y si prinsipe na nagbigay ng 1 taon na halaga ng rente kay Yamada para sa kwarto sa tabi ng hero. Mahalaga ang gabing iyon dahil ang mananalo ng Golden Toilet Seat Award ay magdadala ng prestihiyo at sapat na pera upang magsimula ng negosyo. Ang hero ang inihayag na nanalo kaya't umakyat siya sa entablado at nagpasalamat sa lahat, iniisip ang kanyang pagsusumikap mga sakripisyo at mga panganib na hinarap at sa suporta ng lahat, nagawa niyang baguhin ang smart toilet seat. Ngunit napuno ng yabang ang kanyang ulo at gumawa siya ng ilang mga hangal na desisyon. Sa kalagitnaan ng kanyang pangangaliwa ay tinawagan siya ng kanyang asawa at hinihingi ang divorce at pagkarinig sa mga salitang iyon, nagising siya mula sa kanyang panaginip at bumalik sa kanyang katawan bilang hero at nakita niyang sinusubukang sakalin siya ng prinsipe at nagrereklamo na hindi man lang siya namatay kahit 1 beses buong gabi. Hinahampas siya ng hero sa kabila ng kwarto at tinanong kung talagang balak ni Yamada na ipatuloy sila, habang nagrereklamo tungkol sa eligibility ng alien. Nagkaroon ng ideya ang prinsipe at inalok ang may kakayahang lalaki ng posisyon bilang kanyang kanang kamay. Nagdududa sa kanyang kahusayan sa Japanese, ipinaliwanag niyang natutunan niya ang wika upang akitin ang babae sa kabilang apartment at napagtanto ng matanda na tinutukoy nito ang kanyang anak kaya't mariin niyang binabalaan ito laban sa ideya. Naintindihan ng mga alien ang kanyang galit bilang pagmamahal din sa babae. Sinusubukang mapakalma ni Yamada ang mga tao at may nag-doorbell muli. Ito'y si Min at nakabalot sa tuwalya at humihingi ng tulong dahil nasira muli ang gripo sa kanilang banyo at nagmadali ang dalawang lalaki, upang tulungan siya kaso pinatumba sila ng suntok sa mukha. Sa halip na kumbansihin si Min na hindi sila stalker, ang mga hindi nararapat na komento lang ang lumabas sa kanilang bibig at sinabi ng kapitbahay na sila'y malalayong kamag-anak niya at nag-away sila sa walang kwentang argumento, bagamat hindi ideal ay tinanong niya kung kaya nilang mag-ayos ng tubo sa kanyang banyo. Nakita nila ang walang katapusang agos ng tubig mula sa gripo at gumawa ng plano ang prinsipe.
nilagay ang tubo sa kanyang bibig at iniinom ang tubig at nakita ito ng hero at napagtanto na ang tubo ay konektado sa pangunahing daluyan ng tubig at ito'y sa karagatan. Kung plano ng prinsipe na inumin ang likas na yaman ng mundo ay kailangan siyang pigilan, ngunit nalunod ang alien sa sobrang pag-inom at tumakbo si Min upang humingi ng tulong, samantalang mabilis na nagtrabaho ang kanyang ama at humihingi ng tulong sa prinsipe. Ikinwento niya na dati siyang nakatira doon at madalas siyang tawagan ng kanyang asawa upang ayusin ang gripo kaso laging iniwasan niya ito. Nang maghiwalay sila ang pagpapaayos ay napunta sa kanilang anak at sa wakas, napagtanto ni prinsipe na ama ni Min ang lalaki kaya muli siyang nag-confess ng kanyang pag-ibig at nasuntok ulit sa mukha. Bumalik si Min sa walang laman na banyo at nakita ang inayos na gripo. Nakaramdam siya ng presensya ng kanyang ama sa shoddy repair at galit na galit ang emperador nang malaman na ibinenta ang kanilang spaceship upang matustusan ang kanilang pananatili sa Earth. Upang mapalubag siya, isang mas batang alien ang nag-alok na alagaan ang kanyang mas nakatatandang kapatid sa apartment. Isang hindi pamilyar na alien ang lumitaw sa harap nila at tinanong niya ang prinsipe kung ang kanyang mga tauhan ay patuloy pa rin sa pagsakop. Nang marinig ang simpleng sagot ay sinabi niyang nakalimutan na niya ang itsura ng kanyang fiancé, na ikinagalit ng dalawang lalaki nang malaman nilang engaged siya at lumakas ang kanilang galit nang magsalita ito tungkol sa isang bagay na ginawa sa kanya ng prinsipe. Biglang lumabas si Min sa apartment at agad na inatake ng alien. Pinagtanggol siya ng prinsipe at inialay ang kanyang sarili at nagsasalita ng higit pang confessions ng kanyang pag-ibig, ngunit hindi man lang tumama sa kanya ang matalim na buntot ng alien dahil hinawakan ito ng hero ng mahigpit at nagdugo ang kanyang kamay, sinermonan niya ang babae kaso ang kanyang katawan ay lupaypay na. Sa kanilang gulat ay lumitaw ang isang mukha sa dulo ng buntot na galit na nagsabing pakawalan na siya, ipinahayag niyang siya ang tunay na katawan at noong nasa paaralan pa si prinsipe, pumasok siya sa banyo ng mga babae dahil sa emergency at narinig niya ang sigaw ng tulong at maingat na binuksan ang isang cubicle kung saan nakita niya ang isang batang babae na may ulo sa inidoro. Habang nag-aalala siya sa humanoid na katawan, nagsalita ang isang tentacle at ipinaliwanag na siya ay isang daling, isang tentacle race na kumakabit sa mga tao para sa iba't ibang layunin, ang pinakamahalaga ay ang excretion. Ipinahayag niya ang kanyang problema na naubusan ng toilet paper. Pinunasan ng batang lalaki ang bibig ng human body at mula noon ay itinuring na siyang fiancé at hinahabol siya ng walang tigil, dahil sa kanilang pagkakaiba ay tutol siya sa pagiging magkasama lalo na sa kasal. Ngunit pinilit ng kanyang ama ang ideya dahil ang mga daling ay perpektong kapareha, umalis ang prinsipe upang maghanap ng planeta na may angkop na asawa at habang pinag-uusapan nila ito ay natagpuan ni Min na childish ang buong kwento. Pinagtawanan ang kanyang sarili dahil naramdaman niyang naroon ang kanyang ama. Biglang lumabas si Yamada mula sa kwarto at tumakbo patungo sa walang malay na katawan ni Daling, sa kadahilan ng magbibigay ng medical assistance at nagbigay siya ng CPR na hindi alam kung ano ang kanyang hinihipo. Samantala ang kapatid ng prinsipe ay lumilipad sa mga kalawakan, sa apartment si Yamada at ang Daling ay dinala habang nakasabit ang pangunahing tentacle ng alien sa likod ng pinto. Nag-usap ang hero at prinsipe tungkol sa kanilang mga plano at nangakong protektahan si Min anuman ang mangyari. Habang nagkamay sila ay natanggal ang alien mula sa kanyang katawan at nagsimulang maglabas ng enerhiya mula sa kanyang puwitan. Nagpanik ang dalawa at sinabi ng prinsipe na kailangan nila itong kontrolin kundi ito ay sumabog. Walang ibang magagawa, kinabit ng prinsipe ang kanyang bibig sa butas upang suriin ang substansya tulad ng ginawa niya sa booger. Habang nangyayari ito ay dumating ang nakababatang kapatid at nakita ang nakakahiya na eksena at agad niyang kinuha ang katawan, maling inakala na ito ang babae na inibig ng kanyang kapatid. Habang lumilipad siya ay sumabog ang baterya na nagpatambo sa prinsipe, pagkatapos ay may kumatok sa pinto ni Min at ito'y isang lalaki na may dating anyo ng hero. Tinanong ng hero kung sino talaga siya at inisip niya ang kanyang mga alaala kasama ang anak at nagpasya na hindi dapat siya magduda sa sarili. Binuksan ni Min ang pinto at binati ang lalaki tulad ng dati niyang ginagawa, narinig ng tunay na ama ang lahat ng ito mula sa kabilang apartment at ipinakita ang mga lumang larawan ng kanyang sarili kay prinsipe, ipinapaliwanag kung paano ninakaw ng lalaki ang kanyang mukha. Pinagaan ng alien ang kanyang loob at sinabing may isang tao na maaaring sumagot sa kanyang mga tanong, itinuro niya ang walang malay na daling sa sahig na kilala sa pagkakaroon ng pinakamaraming impormasyon sa universo. Bagaman walang malay ay magiging maayos siya kung ikakabit nila ito sa isang baterya.
Wala sa kanilang gustong ikabit ito kaya pinili nilang si Yamada na may mga tuso ng ngiti, kinabit nila ang kordon at ang liwanag ng kaalaman ay lumiliwanag sa buong silid at sa ilang kadahilanan ay mukhang ibang-iba ang kanilang kasama sa kwarto, na kontrolado ng daling. Dumudugo ang ilong ng prinsipe nang mapansin niyang ang mga globo ng lalaki ay tumaas sa kanyang dibdib. Sinermonan siya ng hero sa pagpapalit ng kasarian ng kanilang kaibigan kaya't ipinagtanggol niya ang sarili na kailangan niyang mag-match sa female port kaya napilitang baguhin ang anyo ng lalaki. Natapos agad ang argumento ng bantaan ng hero na puputulan siya, itinanong niya kung ano ang tungkol sa kanyang katawan at tinuro siyang ilagay ang kanyang DNA sa bibig ng host. Maling akala ay nagpunta siya upang halikan si Yamada ngunit kinuha ng prinsipe ang isang hibla ng buhok at tinanong ang kanyang motibo. Nagpatuloy ang pagsusuri at ipinaliwanag ng daling na hindi siya taga-mundong ito, ipinahayag niya na maraming universo at bawat parallel na mundo ay may sariling Earth, isang kapangyarihan ang nagdala sa kanya sa isang dimensional rift kaso naligaw siya at napunta sa ibang dimensyon. Dahil ang mga parallel na mundo ay may parehong mga tao subalit bahagyang naiibang mga timeline, kailangang baguhin ng Management Bureau ang kanyang anyo at nainis siya at hiniling na ibalik siya sa tamang lugar. Ang tanging paraan ay sa pamamagitan ng pagtugma sa eksaktong kondisyon tulad ng dati, na siya lang ang tao sa mundo na nagbanyo sa sandaling iyon. Dinala niya si prinsipe sa banyo at pinilit siyang lunukan at suriin ang kinakailangang substansya upang kontrolin ang bowel movement ng lahat, samantala ang bangkay ng ikatlong prinsipe ay dinala sa emperador na nagtanong kung bakit nagpunta ang kanyang pangalawang anak sa ganoong mga haba. Hindi naman niya ito alintana dahil hindi niya kailanman itinalaga ang bunsong anak bilang kanyang kahalili. Bumalik tayo sa nakaraan ay agad na umalis ang bunsong anak at pinilit ng panganay na magplano at kumilos ng maayos matapos matutunan ang lahat tungkol sa kanyang target. Ipinahayag na siya ang talagang nagnakaw ng pagkakakilanlan ng hero bilang ama ni Min. Sa kanilang apartment ay natutunan ng unang prinsipe ang lahat tungkol sa mga tao sa pamamagitan ng mga palabas sa TV at natutuwa siya sa kanila. Sinabi ni Min na hiwain ang pakwan at ginawa niya itong magandang detox juice at iskultura mula sa prutas. Nagreklamo siya tungkol sa pagdilig ng mesa kaso pinapatahimik siya ng prinsipe sa pamamagitan ng paglagay ng piraso sa kanyang bibig. Nawala ang lahat ng reklamo ni Min nang matikman ang matamis at nakakapresko na juice. Napuno ang kanyang mga pantasya ng mga pakwan na nag-aalok sa kanya ng mga nakaka-excite na eksena. Pinapatanggal ng peke na ama ang anak at napabilib ang ibang mga alien kung paano agad nasakop ng prinsipe ang babae at sa kabilang banda, hindi impressed ang kanyang ama at pinatay ang screen dahil ayaw niyang makita ang kalokohan. Sa apartment ay handa na ang lahat para sa operasyon upang ibalik ang hero sa kanyang mundo. Bumalik si Min sa isang apartment na mukhang mas marangya kaysa sa dati at masayang nagmasid siya. Nagreklamo nang malaman niyang itinapon ng prinsipe ang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Isang memory box na puno ng photo box at lumang laruan ang itinago. Lumabas siya upang kunin ito ngunit nakita ang invasive na grupo ng mga kapitbahay na naghalungkat sa kanyang mga gamit at hawak ang kanyang mga underwear. Tinadyakan niya sila ngunit inanyayahan sila ng peke niyang ama para sa isang pagkain at sinasabing mga kagalang-galang na bisita sila. Isang piging ang inilatag sa harap ng lahat at hindi makapaniwala ang hero na naging bisita siya sa sarili niyang bahay. Naalala niya ang huling beses na kumain siya kasama ang kanyang anak noong bata pa siya at nagreklamo sa kanyang ina tungkol sa kanyang pagnanaging. Medyo awkward noon ngunit hindi masama ang pagkakaroon ng pagkain na magkasama. Nag-away si Yamada at Min sa karne at si Mo ay nakatingin sa kanila na may awa at iniisip niya kung gaano kadaling manipulahin ang mga taga-Earth, at tumawa sa kanyang kapatid na nahawa sa mababang kultura. Habang nagseselos ang hero sa kung paano nakakayanan ng peke na ama ang lahat, nasaktan ang prinsipe na hindi man lang siya pinansin at iniisip ng prinsipe na baka ang kanyang maikling temper ay dahil sa struggle sa bowel movement kaya tinulungan niyang alisin ito, ngunit hindi ito nagtagumpay at siya'y itinulak palayo. Tinawag siya ng hero sa banyo at hiniling na ituloy agad ang kanilang plano dahil nasasaktan siyang makita ang kanyang anak na kasama ang isang huwad na ama. Pinilit niyang ipagpatuloy ito at sumisigaw ng malakas upang marinig ng mga nasa labas at magkaroon ng maling akala. Samantala ay inamin ng alien na nawalan siya ng kumpiyansa at pagkatapos ng ilang nakakatawang ideya, sa wakas ay naisip nila ang posibilidad na ang lalaki ay hindi taga-Earth at pinaghinalaan nila ito kaso sinubukan na kumpirmahin muna ang kanilang mga hinala. Narinig ni Min ang kanilang pag-uusap mula sa labas,
nawalan siya ng gana at umalis at nagbigay ito kay Mo ng pagkakataon na palitan ang kanilang mga inumin ng Water of Despair na magpapawala sa kanila ng lahat ng pag-asa sa buhay at magbubukas ng kanyang daan sa tagumpay, ngunit nagkamali siya at nakainom ng tubig sa sobrang tuwa. Ang batang babae ay pumunta sa kanyang silid at tiningnan ang kanyang lumang memory box. Naging sentimental siya matapos makita ang isang album at naisip kung paano siya nagbibigay ng kaginhawaan ng kanyang hindi maaasahang ama, samantala ang hero ay mukhang lubog sa banyo matapos nilang masubukan ang lahat ng posibilidad. Dahil dito ay napagpasyahan nilang ang peking ama ay isang alien, nagmamadali silang lumabas upang pigilan ang nanghihimasok ngunit nakita nila itong sinusubukan na tapusin ang sariling buhay. Sinubukan ng hero na pigilan ito dahil alam niyang magiging malungkot ang kanyang anak kung mawawala ito. Humiling si Mo ng alak kaya iniinom ng tao ang bote upang inisin siya, iniinom niya ang Water of Despair at nalugmok sa katulad na estado at sinundan siya ng prinsipe at pagkatapos ay si Yamada, hindi nagtagal lahat sila ay umiiyak sa sahig. Hindi na natiis ni Min at lumakad siya patungo sa dining room at doon niya nakita ang kanyang tunay na ama na nagbalot ng piraso ng karne sa gulay tulad ng ginagawa niya noong bata pa siya, naluha siya at hindi maunawaan kung bakit niya nakikita ang kanyang ama at ang kakaibang kapitbahay. Bukod pa rito ang imahe nila ay iginuhit sa isa sa mga libro sa kanyang memory box, habang sinusubukan niyang intindihin ang mga bagay ay biglang sumabog ang kanilang bubong at bumagsak ang dakilang emperador sa kanilang apartment. Naalala ni Min ang araw na umalis ang kanyang ina at paulit-ulit niyang sinaktan ang kanyang ama, sinisisi siya sa nangyari at lumaki siyang kailangan ipagtanggol ang sarili at ngayon, dumating ang emperador ng universo sa kanyang tahanan. Sa kabila ng nakakatakot na presensya, sinubukan niyang harapin ang alien kaso siya'y madaling tinapon at sa wakas ay nagising ang iba mula sa kanilang kawalan ng pag-asa at tumakbo ang prinsipe patungo sa babae, desperado na sinasabing magtiis siya. Habang tinitingnan niya ang prinsipe ay naalala niya ang kanyang ama at kung paano siya binuhat noong siya'y may allergic reaction, tumawag ang kanyang ina at sinubukan niyang huwag pansinin ito kaso agad na iniwan ang trabaho nang napagtanto na malubha ang sitwasyon. Nag-away sila kung paano pinakain ang bata ng bagay na alam nilang may allergy ito at nagkamalay si Min, bagaman nagagalit dahil sinubukan na gisingin siya ng pangalawang prinsipe sa pamamagitan ng malakas na pagsampal. Tiningnan niya ang silid upang hanapin ang nanakit sa kanya at nabigla nang makita ang kanyang ama na nakatayo sa kanilang harapan, sinabi niya sa kanyang mga walang kwentang anak na bumalik sa kanya. Nagmakaawa ang unang prinsipe ng isa pang pagkakataon, sinasabing malapit nang magbunga ang kanyang perpektong plano dahil ang kanyang disguise ay naging perpekto, ipinahayag nilang halata ang kanyang pagkakakilanlan. Ipinagtanggol ng panganay ang kanyang kapangyarihan, naalala kung paano madalas siyang tawagin ng kanilang ama na pumasok sa kanyang silid sa buong gabi na may suot na mukha ng iba't ibang babae, nabahala ang lahat sa kanilang narinig at sinampal ang anak para sa pagsiwalat ng lihim. Iniutos niyang bumalik ang pangalawang anak dahil kailangan niyang manahin ang trono at sakupin ang buong universo. Tiningnan niya ang batang babae na nagpaalala sa kanya ng eksenang inabandona siya para sa ibang responsibilidad at sa kanyang sorpresa. Tinanggihan ng prinsipe ang makasariling ideya at sinabi niyang mas gusto niyang manatili kasama ang babae dahil siya ang nagparamdam sa kanya ng init at pag-ibig. Tumawa ang kanyang ama at ipinagmamalaki ang kanyang tapang at sinabing siya na ang bahala. Sa gayon ay inatake ng emperador ang kanyang anak na nais niyang ipagtanggol ang kanyang mga mahal sa buhay, at agad na bumagsak ang batang alien sa malalakas na suntok at pati ang buong gusali. Sinubukan ni Min na iligtas ang kanyang kapitbahay kaso bahagyang nailigtas siya ng daling mula sa bumabagsak na mga labi, binabalot ang batang babae sa kanyang elastic na katawan at habang ang mga alien ay handa nang bumalik sa kanilang ship, nagkamalay ang hero at nagagalit dahil nawala ang kanyang tahanan. Tinanggal niya ang kanyang tsinelas at hulaan ang kwento ng emperador. Naiinis ang alien at nagsimula ang labanan at hinahampas siya ng hero sa mukha at nagkaroon ng awkward na katahimikan dahil walang nangyari sa atake. Hindi pa rin alam ng hero ang kanyang kapangyarihan ngunit buong tiwala niyang hinarap ang suntok ng emperador, iniisip na hindi rin siya masasaktan at nabali ang kanyang kumpiyansa nang siya'y tinangay ng suntok, lumilipad sa kalye at nabali ang kanyang katawan. Tumakbo si Min patungo sa lalaki at sinubukan siyang sundan ni Yamada ngunit pinigilan siya ng daling, sinabi niya na ang emperador ay ang pinakamalakas na nilalang sa universo at wawasakin lang sila nito, binanggit niya na wala siyang pakialam dahil minsan na siyang namatay.
Nagising ang hero at nagkaroon ng pag-asa na makabalik sa kanyang dating mundo, kaso agad itong naglaho nang dumating ang emperador at sinugod niya ang tao at naiinis na hindi siya minamaliit. Habang papatayin na siya ay lumabas ang tubig mula sa inidoro kung saan nakaupo ang unang prinsipe. Naiinis at pinasabog ng kanyang ama ang inidoro pati ang kanyang paa. Habang bumagsak si Mo at sumisigaw sa sakit ay nagmamakaawa siyang patawarin siya at nangangakong gagawin ang lahat ng gusto ng emperador. Gayunpaman ay walang awa ang emperador at binura siya ng walang pag-atubili at pinatunayan ang kanyang lakas. Hiniling ng dakilang alien sa hero na lumaban ng maayos kaso inisip ng lalaki kung paano niya natalo ang kanyang mga dating kaaway nang hindi talaga gumagawa ng kahit ano. Habang nagdududa siya sa kanyang pagkakakilanlan bilang hero ay lumitaw si Min at sumigaw na siya ang hero ng mundong ito. Nakita siya ng manlulupig at tinarget ang kanyang palad at handang burahin siya, pero doon ay nagmimantes ng 1 pulgada dahil hinahatak ng daling ang kanyang kamay at hinihila at pinaikot nila siya at itinapon pababa mula sa kalangitan. Naglaban ang dalawa at may sumuporta kay Yamada mula sa likod, si Prince na nagpakawala ng sunod-sunod na dumi sa kanyang ama at bagaman ang kilos ay matapang, malayo ito sa tagumpay at patuloy pa rin ang kanyang pag-atake ngunit madaling napuntahan siya ng kanyang ama at tinangay siya ng isang sipa. Muling umatake si Yamada kaso lang nahuli siya at muntik nang mapatay. Tinapos ng emperador ang laban sa pamamagitan ng pagsuntok sa lupa at tinanong kung bakit isang daling ang naging matapang. Binanggit niya na siya ay mula sa pinakamatalinong lahi sa universo pero hindi niya maintindihan ang mga tao. Puno ng mga alaala ng kanyang host ang kanyang isip na puno ng hindi lohikal na mga paniniwala at desisyon subalit napupuno rin ng mainit na pakiramdam. Nandidiri ang emperador at dinurog ang kanyang katawan na kasunod si Yamada na tumakbo patungo sa kanya sa galit ay itinaas niya ang kanyang kamay at binura si Yamada. Sa huling sandali, naalala ni Yamada ang kanyang mga magulang bago siya naglaho at bumagsak ang hero sa kanyang mga tuhod, nagmamakaawa na pigilan nila ang emperador kapalit ng kanyang sariling buhay. Tinatamasa ang sandaling iyon, ipinaliwanag ng alien sa kanya na tawagin ang kanyang sarili na mahina at humingi ng kamatayan ng 3 beses sa kabila ng mga pag-iyak ng kanyang anak, sumigaw si Min na siya lang ang kanilang pag-asa at isinulat niya lahat sa libro. Naiinis sa boses niya at tinarget ng emperador ang kanyang palad sa kanya, sinubukan nilang pigilan siya ngunit ang hero ay nakikita lamang ang kanyang bahagyang ngiti at desperado na mga luha bago siya nabura. Bumagsak ang drawing pad na hawak niya at naglalaman ng mga guhit ng kanyang mga tagumpay laban sa mga alien. Kinuha ng hero ang drawing book at nagulat sa nilalaman habang binubuksan ito at nagwala si Prince. Binabato ang lahat ng kanyang makita sa kanyang ama at naalala ng hero ang panahon na dinala niya ang kanyang anak sa ospital sa kabila ng mga tawag mula sa trabaho. Isang araw ay gumawa siya ng picture book para sa kanya at planong gumawa ng superhero story na batay sa kanilang mga karanasan. Nilabanan niya ang lahat ng kinatatakutan ng kanyang anak sa picture book at umabot na sa kanyang limitasyon si Prince at lumipat ang emperador upang talunin ang hero. Binanggit niya na hindi pa siya maaaring mamatay dahil hindi pa niya nasosolusyonan ang pinakamalaking problema. Ang pangunahing kontrabida na iginuhit ni Min ay siya mismo ay naalala niya kung paano nasaktan ng ilan sa kanyang mga kilos ang kanyang anak, kabilang na ang pagbili ng 2-seater sports car sa kabila ng kanilang mga utang. Nagguhit si Min ng isang masamang daddy at umaasang tatanggalin siya ng kanyang mabuting daddy, dahil dito ay napagtanto niyang ang emperador ay ang masamang bahagi ng kanyang sarili at sa wakas, naglaban ang dalawa, lumilipad sa buong lungsod at nagkaroon ng matinding labanan. Minsan ay dinala ang matandang lalaki sa ospital matapos makaligtas sa matinding stroke, pinapakalma ni Yamada ang nag-aalalang anak at ipinaliwanag na sobrang nagtrabaho ang kanyang ama, nagtatrabaho sa 8 iba't ibang trabaho ng sabay-sabay. Hindi maintindihan ng bata dahil inakala niyang presidente ng isang kumpanya ang kanyang ama, nagulat siya nang malaman na ang araw na dinala siya ng kanyang ama sa ospital ay siya rin ang araw na ninakaw ang isang malaking proyekto mula sa kanyang mga kamay, pinalabas siyang masama at nawala ang lahat ng kanyang pera. Patuloy na nagtrabaho ang desperado na lalaki, pumupunta sa mga lugar na walang maglakas loob puntahan at lalo pa siyang nagtrabaho nang umalis ang kanyang asawa. Sa pagtingin kay Yamada ay naramdaman niyang maliit lang ang kanyang mga problema at madalas niyang pinapayuhan ang kanyang kapitbahay na ipaliwanag ang sitwasyon sa kanyang anak. Gayunpaman ay hindi niya matiis na mawala ang hero sa puso ni Min at iyon ang kanyang pride bilang ama. Naalala niya ang isang batang lalaki na kamukha ni Prince na ipinakilala ang sarili bilang partner ng kanyang anak noong siya'y comatose.
Binanggit ng mga doktor sa batang babae na patuloy siyang kausapin kaya't binasa niya ang mga kwento tungkol sa superheroes tulad ng ginagawa niya noong may sakit siya. Umiiyak siya sa pagtatapos ng kwento at sinasabing hindi niya kailangan ng hindi matalo na hero, kailangan lang niya siya sa kanyang tabi hanggang sa pagtanda at umiiyak siya at nagmamakaawang magising ang ama, naglaban ang hero at ang emperador sa huling pagkakataon. Dumating ang isang bagong umaga at nagising si Min, nakita niyang walang laman ang kama ng kanyang ama at tulad ng dati ay biglang narinig ang isang malakas na boses na sumisigaw na naubusan ng toilet paper. Naiinis ay itinapon niya ang roll ng toilet paper sa banyo at pinaalalahanan ang kanyang ama na huwag masyadong magpuwersa. Lumabas siya na mukhang ang kanyang mas malaking bersyon mula sa ibang mundo at sinabing umalis siya upang bumili ng tinapay para sa kanya sa umaga. Nag-aaway sila at nagkaroon ng hindi mapayapang umaga, tulad ng isang normal na pamilya.